would rather na ang pulis ay tumatambay sa 7-Eleven, dyan sa labas ng 7-Eleven, sa labas ng palengke, sa labas ng mga drugstores, kung saan sila ay nakikita at pinupuntahan ng mga tao. Nakasilong sa, hindi naman ibig sabihin na dahil kailangan natin ang police visibility, nandun sila sa ilalim ng initan. Hindi naman. Although pwede ko, gusto ko rin sabihin sa kanila na lahat ng mga pulis dapat mas maitim kaysa sa PNP. 44 billion na ang ating nahuhuling worth ng droga since January this year. So it's really 44 billion? 44 billion sir ang worth ng droga na ating seizure. That's bigger than the whole drug war. Huli Apidea, gustang kasama ang PNP ng drugs sa Mariveles, Bataan, sa karagatan nila nakita. Ito na po ba yung resulta ng sinasabi ni Presidente na close coordination with the PDEA para doon sa intensifying illegal drugs operations? Napakagandang tanong mo, Miss Tuesday New. Andito ang Regional Director ng Region 3, andyan din ang ating PIO. Pwede ba? Can I request straight from General Jean's mouth, siya ang involved doon sa case na yon. Please. Sure, General. To answer po yung question po ni Ma'am Tuesday, yes po ma'am, ito po yung aming pagtugon doon sa utos po ng ating Pangulo na mas lalo pong palakasin ang koordinasyon po ng Philippine National Police sa PDEA po, at yun po ang nagresulta. Kung matatandaan niyo po nung nakakaang buwan ay magkakasunod po na malalaking volume po ng illegal drugs ang nakuha po natin sa Angeles City, at ito nga pong pagkakadiscovery po ng mga lumulutang po ng mga illegal drugs dyan po sa galing po actually po yan sa Zambales ma'am. Ang nakakuha po niyan ay yung mga mangingisda po galing sa Bataan, at dinala po nila yan sa Bataan at isinorender po sa PDEA at PNP. At sa ngayon po ma'am ay nagsasagawa po ng joint patrol po ang PNP Maritime Group, ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy, dahil tinitignan po natin baka may mga kasama pa po yan na maaring palutang-lutang pa rin po. At gusto ko rin po Sir Jay na kuhanin ng pagkakataon pong ito para manawagan din po doon sa mga mamamayan po nating naninirahan sa mga coastal areas, pati na rin po doon sa mga posibleng nakakita po ng mga ibang parte po nitong mga drugs po na ito, ay makipagtulungan po kayo sa amin kung meron po kayong nakikita po dyan para ma-recover din po natin yan kung meron pa pong natitira na bahagi po yon ng mga naglulutangan pong drugs dyan po sa area po ng Bataan at Zambales po. Follow up lang po, ma'am. I understand ito ay nakuha dahil sa tulong ng mga fishermen. Mayroon po bang parang sort of incentive naman sa kanila para mahikayat sila na makipagtulungan po sa PNP and PDEA para mas gumanda yung operations laban sa illegal na droga? Maganda mo ma'am at naitanong niyo po yan ma'am, at ako po mismo ang nag-utos sa ating Provincial Director po ng Bataan at Zambales po, at nakikipag-usap na po sila ngayon sa kanilang mga governor para mabigyan nga po ng insentibo ito mga kababayan po natin, lalong-lalo na po yung ating mga mangingisda na kusang nag-surrender po nitong mga illegal drugs, para bigyan din po sila ng insentibo. At ito rin po yung ating gagawin doon po sa makakapag-report pa po sa atin kung sakasakaling meron pa po silang makikita na lumulutang po dyan sa mga coastal areas, para naman kahit paano magsilbi po itong motivation at inspirasyon sa iba nating mga kababayan para tulungan po tayo na masugpo po itong problema po natin sa illegal na droga. Dahil sabi ko nga po kanina, ito po yung utos ng ating Pangulo, at yun po ang patuloy po nating gagawin. Nasaan na po ngayon, ma'am, yung mga na-confiscate na illegal drugs, at ano po ang gagawin dyan? Susunugin ba yan o papaano po? Isinorender na po natin yan ma'am pagkatapos po ng proper inventory and documentation po. Nasa custody na po yan ng PDEA po, at ini-schedule na lang po ma'am yung pagsunog po niyan para po siguraduhin po natin na hindi po yan marirecycle at talagang immediately po ang magiging distraction po ng mga illegal drugs po na nakumpiska po natin. Thank you po. Thank you very much to your team, General Jean Fajardo, at congratulations sa kanila. Napakalaking accomplishment po yan. At balik na ulit tayo kay General Torre regarding naman po yung direktiba ng Pangulo ng police presence sa mga komunidad. Sir, kasi ang sabi ng Pangulo dapat maramdaman ng tao. That's the reason why, sir, kanina sa opening statement ko, na isinasarado na natin yung mga maliliit na mga presinto, yung mga PCPs at saka yung mga police boxes, pinapaalis ko na yun para ang mga police ay huwag na tumambay doon. Ang mga police natin ay, I would rather na ang police ay tumatambay sa 7-Eleven, dyan sa labas ng 7-Eleven, sa labas ng palengke, sa labas ng mga drugstores, kung saan sila ay nakikita at pinupuntahan ng mga tao.
nakasilong sa, hindi naman ibig sabihin na dahil kailangan natin ang police visibility, nandun sila sa ilalim ng initan. Hindi naman. Although pwede kong, gusto ko rin sabihin sa kanila na lahat ng mga pulis dapat mas maitim kaysa sa Chief PNP. Alam nga naman ang Chief PNP ang pinakamaitim. Kailangan lahat sila maglakad at maglakad sa kalsada so that parang nakikita sila. So, ibig sabihin, dapat lumabas sila. Huwag sa aircon. Nothing. No. Baka no bata man air niya, conditioning. matanda, pwedeng takbuhan ng pulis. Yes, yes. Mamang pulis, may nangyayaring krimen dito. Pero ang pinaka-importante sa lahat, huwag kalimutan, buhay ang 911. Tawag kayo sa 911, then press 1 for police assistance. Ito na yung ginagamit yung technology. Yes, andyan na yung teknolohiya, sir. Sugpo ng krimen. Yes, sir. Sir, paano yun? 24/7 ba yung police presence natin? 24/7 ang police presence, especially dito sa Metro Manila, sir. That's why ginawa ko ng 8 hours per day ang duty. 8 hours per shift ang duty natin. Pagkatapos, ang mga tao natin magtatrabaho ng 24 hours ang shifting nila. So that kahit alas 4 ng umaga, kahit alas 3 ng umaga, alauna, alas 2, tanghaling tapat, alauna ng hapon, tirik na tirik ang araw, ang pulis natin ay 100% ang kanilang Sa gabi battery. naman, yung mga tinutugunan natin, yung mga community, yung nagtatrabaho sa mga call centers. Yes, kasama dyan, sir, ang mga nagtatrabaho sa call centers because Manila, it never sleeps. Hindi natutulog ang Manila eh. Okay. Next to ask, Ms. Maricel Halili of Channel 5. General, magandang umaga po. Balik lang po ako doon sa usapin ng drugs. Because I understand yung paramihan, parang it's easier kapag yung mga small groups na involved sa sa crimes and drugs. Pero how about the high-profile syndicates ng illegal drugs? What's your plan? And meron ba tayong minomonitor na mga high-profile individuals din na possible involved like in the previous admin? Tuloy-tuloy yan, hindi naman nagbabago. May high value targets at saka may mga street level targets tayo na ginagalaw. At sa ngayon, kung makita nyo, ang confiscation natin ng droga actually, napakalaki. Despite sa hindi gaanong nabibigyan ng media mileage yung mga nahuhuli nating mga tao at mga operations natin na conduct. Pero 44 billion na ang ating nahuhuli worth ng droga since January this year. So it's really 44 billion? 44 billion, sir, ang worth ng droga na ating seizure. That's bigger than the whole drug war. That's bigger than the whole drug war. So it's quite we're very very optimistic in the way we do things. Kaya ako'y naniniwala tama ang ating direksyon. Sa ngayon, ang napapansin kasi na palaging sinasabi bumalik naman ang droga diyan sa kalsada, etc. Now, we are hoping na ito naman, sa challenge ko sa ating mga kapulisan, hulihin nyo, dalhin nyo sa piskal, taasan nyo ng kamay sa inyong affidavit na kumbinsin nyo ang piskal, sila ay may kasalanan, sila ay dapat makulong. Ngayon, kung sa tingin naman nila na itong mga tao na to, sa mga pamilya naman na, para hindi kayo makulong, lumapit na kayo sa pulis, magparehab kayo, we will help them on that aspect. Sir, one last, on other issues, naglabas po kasi ng statement si Mayor Baste Duterte saying na 3 ranggo ang tinalunan ninyo because it's not a merit-based promotion and he even called you an attack dog. What do you want to tell Mayor Baste? Okay. I just respect his decision and I respect his opinion. And rewind lang ng konti sa termino naman ng tatay niya kung sino unang Chief PNP. Okay? So, anong ranggo ng unang Chief PNP at anong ranggo ko bago ako naging Chief PNP. So, it really goes back to him, really. Seriously speaking, it goes back to him. Okay? The first Chief PNP of his father is a 1-star na naging automatic 4-star. Did he ask that? Did he question that? So, Salamat, General. thank you. Next to ask question is Ms. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, General. General, hingi rin din po ako ng reaction dun sa sinabi ni Vice President Sara Duterte sa kanyang interview sa The Hague. She said that, she questioned your appointment as PNP chief, even calling it sketchy, especially as a Senate committee daw found that you have violated the law in implementing the arrest of her father, former President Duterte. Can you comment on that? Again, I respect the opinion of the Vice President and the opinion of everyone regarding the things that we've done.
during the arrest of Mr. Duterte and his eventual transfer to The Hague. The findings of the Senate committee is still within the Ombudsman, and the Senate committee is not a disciplinary machinery nor a court that can say if who is right and who is wrong, who is guilty and not guilty. So I think we will answer all those things in a proper forum.